mahilig sa video games si Marco. Bata pa lang siya, nahumaling na siya sa mga laro. Mula sa simpleng mga laro sa family computer hanggang sa mga complex na online games ngayon, hindi siya nagsasawa. Gustong-gusto niya ang mga kumikislap na ilaw. Para kay Marco, ang mga ilaw na ito ay parang mga bituin na nagbibigay ng saya at inspirasyon sa kanya. Gustong-gusto niya ang mga nakaka-excite na challenges. Ang bawat level ay isang bagong adventure, isang bagong pagsubok na kailangang lampasan. Pero higit sa lahat, gustong-gusto niya yung feeling ng panalo after ng isang mahirap na level. Ang bawat tagumpay ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang saya at fulfillment. Buong oras si Marco sa kwarto niya, nakadikit ang mga mata sa screen. Hindi lang siya basta naglalaro, kundi nag-aaral din siya ng mga bagong strategy. Hindi lang siya basta naglalaro, nagpa-practice siya, nag-iisip ng strategy at ginagaling ang kanyang craft. Para kay Marco, ang gaming ay hindi lang libangan kundi isang seryosong bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Minsan, nag-aalala ang parents niya. Sinasabihan nila siyang lumabas. Magpahangin ka naman, sabi nila. Pero para kay Marco, ang mundo ng gaming ay isang lugar kung saan siya tunay na masaya. Magpahangin ka naman, sabi nila. Ngunit alam ni Marco na ang kanyang passion ay nasa loob ng virtual na mundo. Pero alam ni Marco kung ano ang gusto niya. Alam niya na sa bawat oras na ginugugol niya sa paglalaro, mas lalo siyang gumagaling at mas lalo siyang nagiging masaya. Mahal niya ang mundo ng online gaming. Doon siya nabubuo, doon siya sumihay, doon siya sumisipag. At sa bawat tagumpay, mas lalo siyang nagiging determinado na ipagpatuloy ang kanyang passion. Sumali si Marco sa mga online gaming tournaments. Nagsimula siya bilang isang simpleng manlalaro na may pangarap na maging magaling sa larangan ng esports. Sa bawat laro, natututo siya ng mga bagong estratehiya at taktika. Noong una, hindi pa siya ganoon kagaling. Maraming beses siyang natalo at nararanasan ang pagkabigo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawala ng pag-asa. Pero nagpursige siya sa practice. Araw-araw, naglaan siya ng oras para pag-aralan ang kanyang mga pagkakamali at pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Sa bawat pagkatalo, natututo siya at nagiging mas mahusay. Natuto siya sa mga pagkakamali niya. Hindi siya sumuko. Unti-unti nananalo na siya. Ang kanyang determinasyon at dedikasyon ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Noong una, maliliit lang na tournament sa lugar nila. Ngunit kahit sa mga maliit na kompetisyon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tapos, nanalo na siya sa mas malalaking competitions. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang makilala sa mas malawak na komunidad ng gaming. Nakapunta pa siya sa ibang bansa para makipagkumpetensya. Ang kanyang talento ay nagdala sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan nakipagtagisan siya ng galing sa mga pinakamahuhusay na manlalaro. Kumalat ang balita tungkol sa galing ni Marco. Tinawag siyang prodigy. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming kabataan na may pangarap din sa larangan ng esports. Naging global gaming star na siya. Maraming fans ang humahanga sa kanya at sinusubaybayan ang bawat laro niya. Iniimbitahan siya sa mga talk shows. Ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at nagbibigay ng payo sa mga aspiring gamers. Nailalathala siya sa mga magazines. Ang kanyang mukha ay makikita sa mga pabalat ng mga sikat na gaming publications. Lahat, pinag-uusapan batang gamer na napakabilis ang reflexes at mas mabilis pa ang pag-iisip. Ang kanyang kwento ay patunay na sa sipag, tiyaga at determinasyon, maaring makamit ang tagumpay. May pangarap si Marco. Gusto niyang maging professional gamer. Gusto niyang libutin ang mundo kalaban ng pinakamagaling. Gusto niyang manalo ng championships at buhatin ang mabibigat na trophies. Gusto niyang bumuo ng community sa gaming. Alam niyang hindi magiging madali. Alam niyang kailangan ng dedication, sipag at konting swerte. Pero determinado si Marco na tuparin ang pangarap niya. Alam niyang may talent siya at higit sa lahat, may passion siya. Proud na proud ang parents ni Marco sa kanya. Masaya sila na may nakita siyang hilig niya. Pero may sarili din silang pangarap para sa anak nila. Gusto nilang mag-college siya. Gusto nilang maging doktor siya. Marco, sabi ng nanay niya, may pag-aalala sa boses. Okay lang maglaro, basta hobby lang. Hindi yan totoong trabaho. Tatango naman ang tatay niya at sasabihin, ang laki ng potential mo. Matalino ka, kaya mo, pwede kang gumawa ng totoong pagbabago sa mundo. Nasa gitnang 200 si Marco.
Sa isang banda, ang passion niya, ang pagmamahal niya sa gaming, ang pangarap niyang maging professional. Sa kabilang banda, ang gusto ng parents niya, ang pag-asa nila para sa future niya, ang gusto nilang magkaroon siya ng stable at respetadong trabaho. Alam niyang gusto lang ng parents niya ang best para sa kanya. Alam niyang nag-aalala lang sila para sa kanya. Pero alam din niya ang nasa puso niya. Alam niya kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Alam niyang hindi niya maisip ang buhay niya na walang gaming. Sa huli, nagdesisyon si Marco. Pinili niyang sundin ang gusto ng parents niya. Alam niyang hindi madaling bitawan ang pangarap niya. Pero alam din niyang importante ang pamilya. Mahal niya ang parents niya at gusto niya silang mapasaya. Nag-aral siyang mabuti. Mataas ang grades niya. Natanggap siya sa medical school. Hindi naging madali. May mga pagkakataong nami-miss niya ang paglalaro. May mga pagkakataong naiisip niya kung ano sana ang pwede pang mangyari. Naging doktor si Marco. Matagal niyang pinangarap ito at sa wakas, natupad na ang pangarap niya. Tulad ng gusto ng parents niya. Sobrang proud sila sa kanya at ramdam ni Marco ang pagmamahal at suporta nila. Magaling siya sa trabaho niya. Maawain at maalaga siya. Lagi siyang may ngiti sa kanyang mga pasyente at ramdam nila ang kanyang malasakit. Tinutulungan niya ang mga tao, hindi lang sa ospital, kundi pati na rin sa komunidad. Nagbibigay siya ng libreng check-up at tulong sa mga nangangailangan. Gumagawa siya ng pagbabago sa mundo. At alam niyo ba, masaya siya. Masaya siya dahil alam niyang may naitutulong siya sa iba. Na-realize niya na maraming paraan para mahanap ang fulfillment. Hindi lang sa pagiging doktor, kundi pati na rin sa mga simpleng bagay sa buhay. Naglalaro pa rin siya ng video games kapag may free time. Ito ang isa sa mga paraan niya para mag-relax at mag-enjoy. Nag-i-stream din siya online paminsan-minsan. Share ang pagmamahal niya sa gaming sa iba. Nahanap niya ang balance sa pagitan ng trabaho at libangan. Nakapag-move on na siya sa desisyon niya. Alam niyang tama ang landas na tinahak niya at masaya siya sa kanyang mga naging desisyon. Natutunan niya na minsan, ang pinakamalaking panalo ay ang mga sakripisyo natin para sa mga taong mahal natin. Sa huli, ang tunay na fulfillment ay nasa mga simpleng bagay at sa pagmamahal ng pamilya at kaibigan.